umaga ang aking bati sa bawat isa. Si James isa rin. Pakihiram kay Queen o kay Rebecca. Pakiusap po sa ating mga kapatiran, iwasan na pong pagtayo-tayo para tayo po'y malayang makapakinig ng salita ng Panginoon. Pagbibigay galang na rin mga kapatid sa kanyang mga salita. At kung kayo po yung mga cellphone, mga kapatid, kung pwede, i-silent po nyo lang. O kaya kung di naman kailangan, off nyo na lang. Para malaya po tayong matuto ng mga kalooban ninyo. So sabi lang sa wikang Tagalog, ito rin po yung binahagi ng ating senior pastor kahapon. Thank God, amen, kahapon. Halos puno rin tayo rito. At salamat din at hindi dumating ibang bisita. Kasi magsisiksikan tayo. Pangalawa, actually, ang pinakamahalaga kasi ron, tayo. Amen? Sabi ko nga, kahit may dumating o walang bisita, okay lang kasi ang mahalaga tayo. Amen? Kasi tayo po ang may okasyon at tayo po'y makakapakinig ng mensahe. Kayo po ba'y nahamon kahapon? Natuto ba tayo? Okay, so sabi dyan, may namahal kong mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo, tayo nga'y magsitatag. Magsitatag tayo mga kapatid. Tayo po'y 6 na taon na bilang isang misyon at bilang isang simbahan dito sa lugar ng Tagaytay. Hindi pa tayo ganun kalaking simbahan. Amen? Sabi nga ni Pastor, napakabata pa natin. Ang Dasma, ilang taon na sila? 24? 25. 24. So isipin mo, 24 bilang simbahan na hindi pa kasama ang mission sila. So 24 as a church, yung mission, parang alam ko, parang sila Pastor, nag 7 years pa silang mission. 7 years ba o 5 years? So as mission, mga ganun, mga 5 to 8 years. Pagkatapos nung sila na-organize na, nung 2001, doon na naging church, mga kapatid, yung Lighthouse Bible Baptist Mission, Dasmariñas. So nandun na po ako noon, kasi ako po'y nasave year 1999. So year 2001, year 2000. Nakikinig po ba kayo? Year 2000, nung na-organize po ang Lighthouse Dasma as a church. So tama, 24 years pa lang ang Dasma bilang simbahan. Tayo rin po, mission pa lang po tayo ngayon. Amen? Abay kung lulubin ng Panginoon next year, as the Lord bless us. Sasabihin ko na po sa inyo mga kapatiran. I don't know kung marinig ko ito ni Pastor. Ang plano ko, as the Lord bless us mga kapatid, magpa-organize na tayo next year. So bilang mission tayo ngayon, tama? Ika-7th year natin mga kapatid bilang mission, magpapa-organize na tayo. So tatayo na tayo nun. Hindi mission, actually, tumayo na naman tayo nun eh. Ilang taon nang nakalipas, di ba? Putol na ang ating suporta financially sa Mother Church noong 2020 pa. So, kalagitnaan ng 2020. So, mga kapatid, by God's grace, no? By God's grace, no? So, lupin ng Panginoon, magpaalam tayo kay Pastor Ramiri, organize na tayo sa darating na ika-7 taon natin. So, pag tayo po'y na-organize as mission, the following year, yun ang first church anniversary natin. Diba? 2025, 2026, 2027, kung hindi pa darating ang Panginoon, yun yung ating first church anniversary. Yung mission, tayo mission, pang 7 taon natin next year, di ba? Hindi kasama yun as a church. Mission pa lang tayo eh. Pero sa 2027, 2026, magiging church na tayo, as in, tatanggalin na yung salitang mission. Magiging Lighthouse International Baptist Church, Tagaytay na tayo. Hindi na Tagaytay Mission. Tagaytay Church na tayo, mga kapatid. Actually, church naman tayo. Kasi yung ating pangalan, hindi na mission, tatanggalin na magiging Lighthouse International Baptist Church, Tagaytay. So, 2027, by the grace of God, will be our first church anniversary. 2027. 2026. Nga pala, 2026 na, sorry. Advance ako masyado. Tama si Becca. Thank you. So mga kapatid yun. So may pipirmahan tayong kontrata nun. Magpapagawa po tayo ng tarpaulin na malaki. So doon pipirma tayo yung kauna-unahang
kumbaga, member ng church as organized. So, dalangin ko, nandun pa rin tayo. Amen? At madagdagan tayo ng maraming pipirma. At hindi lang pipirma, kung hindi magpapatuloy kay Kristo. So, sabi dito, mga kapatid, bilang isang gawain, tayo po'y maging matatag. Amen? Ang puno po, ang mga halaman, lalo pa ang puno na namumunga, hindi mong masasabing matatag yan pagka hindi dadaan ng tag-ulan. Tama? Una, tag-init. Pag ang puno, bata pa, ay sikat lang ng araw na matindi, tuyo na yan. Tama? Ano pa? Ang puno, pag bata pa, o ang halaman pag bata pa, pag sobrang buhos naman ng ulan, babagsak din yan. Tama? Balik yan. Ano pa? Pag sobrang lakas ng hangin at bagyo, pag ang halaman o puno ay hindi pa ganun katatag, mababali yan at babagsak. Nakuha niyo mga kapatid? May mga purpose ang araw, ulan, bagyo, at iba pa. May mga dahilan po yan. Subalit makikita mo mga kapatid, ang puno, kung yan ay matatag na, arawan man ng matindi, ano pa, ulanan man, bahain man, bagyuhin man, ng malakas na hangin, mga kapatid, samahan pa ng kulog at kidlat. Ang puno, masasabi mong matibay kapag na-surpass niya, amen? Nalampasan niya ang mga pagsubok na yan. So tayo po, bilang bata pa, sa biyaya ng Panginoon, bilang simbahan, yung 6 na taon, nalampasan natin. Amen? Amen po ba? Amen. Yung 6 at hindi ganun kadali magpasimula ng gawain. Hindi po ganun kadali. So mga kapatid, yung 6 na taon, nalampasan natin. Heto tayo papasok sa 7th taon. Ang paalala sa atin ng Biblia, mga kapatid, sabi diyan, therefore, my beloved, be ye steadfast. Na tayo po, mga kapatid, ay magsitatag. Pag sinabi natin tayo, yung buhay natin bilang mga Kristiyano, amen? Tayo po'y magsitatag sa pananampalataya. Abay, bilang Kristiyano, asamin mo na hindi tayo para bang bata na lagi lang natutumba, amen? Bata na laging nadadapa, bata na madaling matalisod, mga kapatid. Ang bata natatalisod ka agad, tama? Ang bata iyakin. Pero mga kapatid, tayo po, habang tayo po ay kumbaga nadadagdagan sa taon, makinig po, bilang gawain dito po sa lugar ng Tagaytay, listen mga kapatid, asamin mo maging matatag ka. Amen? Kaya nga ang bata, pinapainom mo ng gatas, pinapakain mo ng mga isda, binibigyan mo ng vitamins, pinapakain mo ng maayos para ano, pastor? Tumatag siya. Nakuha niyo mga kapatid, prutas at iba pa, tayo rin po bilang mga Krisyano. Ikaw ba'y nag-aasam na magiging matatag bilang Krisyano sa buhay? Hello? Yung spiritual na buhay mo, nag-aasam ka ba na magiging tayong matatag? Hello mga kapatid? Nag-aasam ba tayo na ikaw ay lumago sa Panginoon? Abay mga kapatid, dapat tayo po'y mag-asam. Huwag mong hayaan para bang bata ka pa rin bilang Krisyano. Mga kapatid, sa salita ng Diyos, madali ka pa rin ma-offend. Abay, hindi ganun ang bata. Ang bata, madaling ma-offend, madaling masaktan, madaling magtampo. Tama? At pag nagtampo yan, hahaba pa ang uso niyan. Iirapan ka pa ng mata niya. Di ba bata eh? Pero mga kapatid, ang matanda, pagka sinabihan mo, nakikinig. Amen? Bakit pa sa lumalago eh? Tumatatag. Abay mga kapatid, bilang gawain dito sa lugar ng Tagaytay, makinig po. Asamin mo, asamin natin, na tayo po ay maging matatag sa pananampalataya. Huwag tayong gumaya dun sa mga Krisyanong nawala na. Konting pagsubok lang, nawala na. Huwag tayong gumaya dun. Mga kapatid, at ayoko rin gayahin sila. Hindi ako ganong Krisyano. Mga kapatid, ayoko nang ganon. Isipin mo, naglilingkod ka sa Panginoon, tas lilembot-lembot ang tuhod mo. Ang ugali mo parang sanggol pa rin, parang infant pa rin, parang toddlers pa rin. Madaling magtampo. Abay mga kapatid, pangarapin mo at gustoy natin na tayo po ay tatag sa pananampalataya. Pangalawa, sabi diyan, unmovable.
Pag sinabi nating unmovable, huwag kang makilos. Iba yung tatag eh. Nakuha niyo mga kapatid? Abay kapag ang Kristiyano yung tumatatag, parang halaman yan. Na yung, kumbaga, nakakita na ba kayo ng Chinese bamboo? Iba ang Chinese bamboo sa mga ordinaryong bamboo. Ang Chinese bamboo, mga kapatid, punta muna tayo dun sa mga ordinaryong kawayan. Ang ordinaryong kawayan, pag tinanim mo, mayroong mga kawayang mabilis tumubo. Mabilis lang. Ang Chinese bamboo kakaiba. Ilang taon bago siya, mga kapatid, unti-unting umangat. Magtataka, ano ba ito, bansot? Hindi, mga kapatid. Ang Chinese bamboo pala, mga kapatid, ang nangyayari sa kanya sa mga unang taon niya, mga kapatid, nagpapahaba at nagpapalapad muna ng ugat, mga kapatid. Palalim ang ugat niyan. Pahaba, palalim, palawak. Kapag ang ugat niya sobrang lalim na at sobrang lawak na, mga kapatid, saka yan naaangat. Bakit? Pinatatatag muna yung kanyang yung pundasyon niya, yung kanyang mga ugat. Nakuha niyo, mga kapatid, yung mismong puno, upang pagka dumating ang ulan at bagyo, kahit hampas-hampasin niya, mga kapatid, ng malakas na hangin. Makinig, mga kapatid, kahit lumambalang bayog yan sa kaliwa, kanan, harap, likod, mga kapatid, ang Chinese bamboo nananatiling nakatayo. Bagaman nakayukyuk siya, pero matibay siya. Nagpapakita ng pagpapakumbaba. Nakuha niyo, mga kapatid, na wag ganun din tayo bilang Kristyano. Hindi lang tayo hindi lang tayo maging matatag sa pananampalataya, asamin natin 'yun at gustuin mo. Pangalawa, sabi diyan, wag tayong makilos. Palitan, medyo malaki kagad. Tinignan pa. Palitan kagad. Mga kapatid, wag tayong makilos. Ay, hindi nakilos, no? Ayan, sige. Okay. So mga kapatid, blessing yan. Amen? So mga kapatid, wag tayong makilos. Hello? O kagaya nito, no? Loobin ng Panginoon. Manatili tayo dito, praise the Lord. O tatanungin ko kayo, paano pag pinalis na tayo dito? Iiwan ba natin ang simbahan natin? Ay, sabi na lang kami sa kalsada magtipon-tipon sa ilalim ng puno. O dahil ba doon, makikilos ka na? Abay mga kapatid, huwag tayong makilos. Amen? Marami pa tayong pagsubok na kakaharapin. Pero mamaya may maganda. Anong dapat natin gawin? So mga kapatid, sabi niyan, huwag tayong makilos. Maraming pagsubok ang darating sa atin, mga kapatid. Marami pa. Pero good thing, mga kapatid, eto mayroon tayong magandang dapat panghawakan. Kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga sa Matthew 28, di ba? Basahin natin yung Matthew 28, verse 20. Yung huling-huling talata. Anong pangako ng Panginoon? Nangako siya eh. Kahit yung bandang talata na lang. Basahin na natin yung 19. Sabi diyan, go ye therefore, sa unahan, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang bawat bansa, ang lahat ng bansa, na sila inyong bautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito pa yung trabaho natin, mga kapatid. We do admit, patawarin tayo ng Panginoon, meron tayong pagkukulang sa mga paghayo. Kulang na kulang tayo. Ito pong 2024, mga kapatid, itong tema natin, bagay lang sa atin, mga kapatid. Pwede ba tayong bumawi sa Panginoon? Hello, mga kapatid? Pwede ba tayong bumawi? Bawi tayo. May pagkukulang tayo, bawi tayo sa Panginoon. Amen? Sabi niya, no? Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay na dapat natin patuloy na gawin. At hindi lamang po sa pangangaral, sabi niya, sa lahat ng sumampalataya, sabi niyan, sila'y mabautismohan. Yung baptistry natin, hindi na nagagalaw. Abay mga kapatid, merong mali dyan. So dapat makanaw yan, magalaw yan uli. Itong taong 2024. Amen mga kapatid? Asamin natin na marami tayong mabautismohan itong 2024. Nakuha niyo po?
Abay, pag-igtingin natin ang mga Bible studies, follow-up works, visitation, kaya tumulong po kayo. Hindi po yan kakayanin ng pastor nyo lang at ng aking asawa. Amen? Tulong-tulong tayo mga kapatid. Adult, kabataan, tulong-tulong tayo. Okay? So sabi diyan, sila'y bautisman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pang 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So we can Tagalog, amen. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. So ito mga nadala natin sa Panginoon, nabautisman, iti-train natin sila. Kaya tanong sa atin ni Pastor Romel kahapon, kayo ba'y nag-undergo ng School of Leaders? Hello? Anong sagot natin kahapon? Opo. Tama? Abay, ituloy natin yun mga kapatid. Tayo po'y maghubog. At sabi niya mga kapatid, itong mga nahubog natin, abay, tiyakin natin na ginagawa nila ang mga utos ng Diyos na binigay sa atin. At sabi diyan, ito pangako ng Diyos, ako'y sa inyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So mga kapatid, bagaman tayo po'y sinusubok at susubukin pa ng maraming pagsubok, makinig po, listen mga kapatid, nangako ang Diyos, siya'y kasama natin. Amen? And lo, pag sinabi nating and lo, binibigyan tayo ni Kristo ng assurance, hindi ba kasakali? Hindi sinabi niya, and maybe, ang sabi ni Jesus, and lo, I am with you always, even unto the end of the world, hanggang sa katapusan ng daigdig, kasama niyo ako. Abay, mabuhay man tayo, bawian man tayo ng buhay, makakasama natin ang Diyos. Amen? Hello? Sabi nga ni Apostol Pablo hindi lang ako naparito para mangaral ng salita ng Diyos, hindi lang ako handa para mangaral ng salita ng Diyos. Makinig, handa rin akong mamatay para kay Kristo. Okay, ganun ang dapat ang mga Kristyano. Hindi lang umulan lang Diba? Nawala na. Nakuha niyo mga kapatid? Umulan lang, nawala na. Uminit lang, nawala na. Ay, mababaw. No? Abay si Pablo, sabi diyan, umulan umaraw hanggang kamatayan, sabi niyan, susunod ako kay Kristo. Abay, yun ang magandang Kristyano. Amen? Yun ang mature na Kristyano. Kahit anong sungin, nakahanda siya. Bakit? Nangako ang Diyos makakasama niyo ako, hindi ko kayo iiwan. Ako'y pasal sa inyo lagi hanggang sa katapusan ng daigdig. So mga kapatid, sabi ng Bible sa ating tema, huwag tayong matinag. Pangalawa, huwag tayong makilos sa mga pagsubok na darating. Okay, sumunod. Sumunod, sabi diyan, ano yung panghuling-huli? Na pangatlo, sabi ng Panginoon sa atin, always, ano sabi diyan mga kapatid? Always abounding in the work of the Lord. Sabi diyan sa 58, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabi natin always abounding, laging sumasagana. Amen? Abay, asamin mo na lagi kang sumagana sa pananalangin. Aminin natin o hindi, may pagkukulang ang bawat isa sa atin sa pananalangin. Ano pa? Pagbabasa ng Biblia, hello? Hello? Aminin natin hindi. May pagkukulang kayo, may pagkukulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Sa paggagawa ng Bible Journal. Pagde-devotion, hello mga kapatid. May pagkukulang kayo, may pagkukulang tayo. Sabi niya, laging sumasagana. Abay, etong 2024 bilang simbahan, bilang misyon, abay, asamin mong sumagana ka. Amen? Sa pananalangin. Asamin natin mga kapatid na sumagana ka sa pagbabasa ng Biblia. Sa pagde-devotion, personal o pamilya man o bilang simbahan. Ano pa? Sumagana ka sa pagdadalo sa mga prayer meeting. Hello? Nakikinig po ba kayo? Nakakalungkot sa mga kabataan natin, hindi ko naman sinasabing lahat.
Hindi ko naman din sinasabing masama mag-exercise. Bilang pastor, dapat nga nagsabi kayo sa akin na, Pastor, asali po ako sa basketball. Okay, maganda yan. Kahit ako gusto ko yan eh. Pero be sure, yung mga araw ng Panginoon, huwag yung sasagasaan. Amen? Hello? Hindi kita bibigilan, maganda yan sa katawan eh. Pero kung halimbawa hindi ka dadalo ng prayer meeting dahil sa bolang yan, hindi ka dadalo ng training, young people fellowship, kahit po sa ating may mga edad, anumang dahilan yan, abay huwag natin ipagpapalit ang Diyos, amen, ang kanyang oras, ang kanyang panahon, mga kapatid, sa mga bagay-bagay sa mundo. Hindi naman tayo pinipigilan. Pero dapat, mga kapatid, lumalago ka. Hello? O sabihin natin, nandun ka. Hindi ka lang doon dinala ng Panginoon para mag-basketball lang. Hello? Dinala ka rin ni Kristo bilang mga witness, bilang saksi. O yung mga kasama mo sa team, bigyan mo ng tracts. Bahagi na mo ng salita ng Diyos. Hello? Maging wise tayo. Nakuha niyo mga kapatid? Huwag sagasaan ng mga araw ng pananambahan. Paano, Pastor? Okay lang, Lunes, walang sagasang pananambahan sa church. Sige lang, Lunes ang hapon, basketball. Martes, walang sasagasaan. Sige lang. Pero ang ating regular na prayer meeting, anong araw? Anong araw? Wednesday. Oting, pasensya na. Aatin kami ng prayer meeting. Wala muna ako sa team. Nakuha niyo mga kapatid? Hayaan mo, hindi lagi nakakalaro. Maglaro naman. Hayaan mong mamiss ka naman nila. Oh, magpera si Manuel. Prayer meeting? Siya na pala yun. Si Daniel, prayer meeting. Nila sa simbahan, hindi naglaro nga. Aba, kakaiba to ha. Nagbibigay sila ng pagpapahalaga, amen, sa Panginoon. Hello mga kapatid, hayaan ninyo na mapansin ka ng sanlibutan. Nakakaiba ka. Nakuha niyo mga kapatid? Huwag nating ipagpapalit. Kahit ano pang okasyon yan. Sa bahay, samahan natin sa buhay, kaibigan, kabarkada, kahit saan pa. Mga kapatid, ano sabi diyan? Sumagana, abounding. Saan pa tayo dapat sumagana? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, ano pa? Pagdadalo sa mga pananalangin bilang simbahan, ano pa? Pagdadalo sa pananambahan, huwag mong hayaan, umaga ka lang bilang Kristyano dadalo. Actually, sino ba naglilingkod sa inyong umaga? Sa inyo, pag nandito tayo sa church, nagtitipon-tipon. Yung bang upong nyo, yung bang nakaupo kayo, naglilingkod kayo? Sino ba talaga naglilingkod sa inyo? Ang pastor nyo. Nakakangawit kaya 1 oras, 2 oras, tumayo rito. Mga kapatid, pag tayo pinakikinig, nananambahan, hindi pa tayo naglilingkod, kayo pong pinaglilingkuran. Amen? Pag kayo po'y kumilos na sa loob dito, yan, tumulong, ano pa, lumabas, tumulong sa kapwa, naglingkod tayo sa iba, yung paglilingkod na yun, mga kapatid. Pero kapag tayo po'y nakaupo, mga kapatid, hindi pa tayo naglilingkod. Yung napapakinggan natin ngayon, mamaya lalabas tayo. Gagawin mo yan sa tahanan mo, personal mo, o saan mang lugar. Yun, pag ginawa mo na yan, paglilingkod na yun. Nakuha niyo mga kapatid? So sabi po ng Biblia, tayo po'y laging sumagana. Asamin mo, lagi kang sumagana sa mga kalooban ng Diyos. Ano pa, Pastor? Sa mga paghayo. Mga kapatid, ako'y guilty rin. Hindi pa to best natin eh. Amen? Somehow, alam niyo ba, ako'y nangihinayang doon sa mga nabigyan natin ng regalo. Mga kapatid, halos 100 yun. Nalulungkot ako sapagkat halos walang 20 yung nagpapatuloy na dumadalo. Para bang, kumbaga sa Injik, lugi negosyo. Wala benta. Abay mga kapatid, pero natatapos ba yun doon? Hindi. Ito mga kabataan, ito mga kapatid at mga magulang minsan na daupang palad natin mga kapatid, puntahan natin sa kanilang mga tahanan. Hello. Hindi tayo papahayag
na nasayang lang tapos wala na. Yun po yung gagawin natin ngayon, mga kapatid. Pa-follow up sila. Kaya kailangan ko po ng inyong tulong. Hello? Mga kapatid, pwede ba? Asamin nating sumagana tayo, tumulong tayo sa mga paghayo. O sabi dyan, sumagana. O saan pa tayo sasagana, Pastor? Isa sa pinakamahalaga at kailangan natin ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi lingid sa inyo ang ating pangangailangan. Na kahit ang pastor nyo, mga kapatid, sa totoo lang ito kapwa ko pastor, naintindihan ko sila. May mga pastor talaga nagtatrabaho. Nakuha? Diba si Pastor Benny, di ba nasa politika? Nakuha niyo mga kapatid? Conviction niya yun eh. Pero pinapabayaan ba niyang gawain niya? International pa nga eh. Conviction yun sa kanya ng Panginoon. Amen? Doon siya magagamit eh. Kaya ko ba yung ginagawa niya? Hindi ko kaya. Hello? Pero meron akong kakayanang kakaiba. Amen? Na hindi niya siguro kayang gawin. Iba, maliit lang, pero ito yung kaya kong gawin. Amen, mga kapatid? Meron din naman pastor talaga namang 100% tutok sa gawain ng Panginoon. Conviction nila yun eh. Okay. Hindi mo pwedeng questionin, si Pablo. Si Pablo ba, pastor, nagtrabaho siya? Sa totoo ng pastor, makinig mga kapatid, si Apostle Pablo, malaki ang kanyang ministry. Si Apostle Pablo, mga kapatid, ay nagtrabaho bilang tent maker. Alam niyo pag sinabing tent maker? Gumagawa sila ng mga tent, yung bahay-bahay, nangyari sa mga balat ng hayop. Para bang ginagawa nilang parang kasing lapad na mga kumot. At yun, nagtatayo sila ng mga tent, trabaho yun ni Pablo. Anong dahilan niya, pastor? Para masuportahan ang gawain ng Panginoon at hindi siya maging taga-asa lang, tagahingi lang sa kanila. Mga kapatid, kahit ako po, sa totoo lang, kinausap ko ng kaibigan kong pastor. Parang ang sabi niya sa akin, ba't ka nagtatrabaho? Nag-usap kaming dalawa nung nakarang araw sa OCC kasama ko. Ba't ka nagtatrabaho? Makinig anong ginagawa ng simbahan niyo? Ba't hindi ka sinusuportahan? Hello? Tahimik ako. Sama para ako nasaktan. Oo nga, may punto siya. Bakit ako nagtatrabaho? Wala ba akong suportang natatanggap sa simbahan? Mga kapatid, 6 na taon na tayo, pero hindi ko nanghingi sa church. Wala akong kinukuhang suporta sa simbahan natin. 6 na taon na. Kung kumuha man ng pagkain, nakakakain tayo, mga kapatid. Pero yung personal mong suporta, wala pa. Mga kapatid, hindi dapat ganun. Dapat ang pastor, mga kapatid, sinusuportahan din. Nung ako'y umalis ng Gasma, alam niyo, suporta ko dyan, 15,000 monthly. Tapos nung tayo po'y kalagitan ng 2020, puto lang suporta, mga kapatid, wala na akong tinatanggap. At hindi ako nanghingi sa inyo. Pero mga kapatid, alam niyo ba, nag-aasam din ang inyong pastor, sana suportahan din ako ng church, bigyan din ako ng allowance. Kaya mga kapatid, kahit ayaw ko, makinig pasensya na mga kapatid, kahit ayaw ko, gusto ko rin makatulong. Kahit gusto kong humingi ng allowance, anong maihingi ko? Minsan nga po, busy tayo. Nakita nyo itong, sino nakatanggap ng bulletin natin? Hello? Sino nakatanggap nito? Sino hindi pa nabigyan nito? Isabay na bigyan kita, hindi pa. Dito. Hindi pa, no? Sige, bigyan mo. Si Brother Manuel, bigyan mo rin. Yung hindi pa nabigyan adult young people, bigyan mo tagi-isa. Bilis, sige. Para makita nila. Tapos pahingi rin ako huling-huli sa likod. Okay. Sige. Bigyan ko kayo ng sample. Ayan, Brother Manuel. Ayan, yan ang ating monthly bulletin issue. So, katapusan ng June, mag-i-issue ulit tayo ng bago. Ayan, nasa mga adult makinig po. Puntahan nyo sa likod. Ayan. Ano to? Heart to heart talk to, mga kapatid. Okay? Puntahan nyo po sa likod.
Nakalagay dyan sa bandang likod, sa kanan. Ayun sa kanan, attendance March to April. Tama? Sa baba, tithes and offering. Pansinin niyo yung tithes and offering. Ang pumasok sa ating tithes and offering nung March hanggang April, magkano yan? 11,000. Tithes lang muna. 11,000. Sumasabay po ba kayo? Magkano po? 11,979. Sa love offering may pumasok na 531. Sa mission offering, 883. Pastors K, salamat. May nag-care sa akin, 80 pesos. Ano ba? Nabili ko siguro yung 80 pesos, nabili ko yan ng Big Brew. Magkano yung Big Brew? 70. Ang magkano? 49? Naka-Big Brew ako, salamat ha, sa nagbigay ng 80 pesos. Nakadalawang Big Brew ako. Okay, ano pa? Church lot building, walang pumasok. First fruit offering, wala. Sacrificial, wala pa. Ngayon pa lang. Okay, ano pa? Others, wala. Magkano yung ating tithes and offering? Napansin niyo kung magkano? Hello? Magkano pong total? 13,473. Yan yung March, April pumasok. Walang pandaraya yan. Nakuha nyo. Ang pastor nyo, wala pong kinulimbat dyan. Kasama pa ako sa nagbigay dyan eh. Okay, punta tayo sa expenses. Okay, expenses. Mission rent, hindi mo na kasi bayad naman tayo whole year, last year, tama? So, 0. Pero ang gabayad na tayo ngayon, malapit na. Water bill, magkano? March, April, 1,800. Electric bill natin, nasa 4,000 yan. Halos. Gas fare, malaki ang gas natin eh. 3,000, March, April. Food supplies, pagkain dito at iba pa, mga kapatid, 4,000 yan. Ano pa? PDAP, ito yung tumutulong tayo sa Tatalon, meron silang TV, at sa mga pastor din na ngailangan, meron tayong 1,000. Mission, meron tayong binigay na 5,500. Ayun, hindi ko nabanggit. Yung vehicle parts, hello, vehicle parts, yung mga binili nating pyesa ng sasakyan at pagpapagawa. Magkano yun, Pastor? Magkano po yun? Hello, nakita niyo dyan? Dapat pala, meron dito picture, no? Okay. Andali, wait lang. Para makita ng lahat. Si Jay, pera niyan sa'yo. Si Jay, bilis. Dali. Para makita ng iba. Picture. Okay, tingnan mo na si Jay. Okay na. So mga kapatid, tingnan mo po ito. Kasi iba hindi nakikita eh. Hindi. Kita naman, Pastor. Alam ko na. Maliit ka, nag-aalam ko kita. Pakan lang yun. Yung pag hindi ka lumaki. Okay. Mga kapatid, tingnan nyo po ito. Ayan. Lord's Tithe, 11,979. Kita nyo? Kita ba sa sabeng? Sa likod, nababasa. Love offering, 531. Missions offering, 883. And sa nagmamahal sa akin, thank you, 80 pesos. First fruit, wala. Okay, doon tayo. Ang total natin, mga kapatid, na giving nung buwan ng, ayun, March, April sa taas, March, April sa taas, ang total giving natin is 13,473. O, punta tayo sa expenses. Magkano ang expenses natin? Lahat-lahat, total? Magkano po? 33,300. Hello? Hello? Nakakasunod po ba kayo? Magkano ang pumasok sa buwan ng March, April? Magkano? 13,473. Yung expenses natin sa loob ng 2 buwan, lahat-lahat magkano?
33,300. Lugi pa tayo. Magkano yung deficit natin? Magkano yung kulang? 19,827. Sino nag-abono? Mga kapatid, awang-awa na ako kay Mrs. Hello mga kapatid. Makinig po mga kapatid. Kaya tingnan nyo mga kapatid yung ating pangangailangan. Pag hindi kayo nagbigay, mga kapatid, ng tithes and offerings natin, hello mga kapatid, estudyante man kayo o nagtatrabaho man tayo, pag hindi tayo nagbigay, mga kapatid, may pangangailangan tayo. Ang tubig hindi yan thank you. Ang ilaw hindi yan thank you. Ang pagkain hindi yan thank you. Abay, kung kayo po may pangangailangan sa pamilya, tandaan natin ito mga kapatid. May pangangailangan din ng ating simbahan. Amen? Na hindi dapat pabayaan. O yung pangangailangan sa pamilya, pinapabayaan ba natin? Hello? Pinapabayaan ba natin? O tama bang pabayaan ang pangangailangan ng ating pamilya? Hindi. Magugutom yung mga anak mo tama? Tama? Walang pambaon yan. Mawalan kayo ng kuryente at iba pa. Mga kapatid, listen, ang realidad, ito po, makinig po kayo mabuti mga kapatid. May pangangailangan ng ating simbahan na dapat nating tugunin. Hindi po yung pwedeng buhatin lamang ni pastor at ng kanyang asawa. Bagaman kami tumutulong din at nagsisikap. Hello, mga young people, wala mo nang maingay. Makinig po tayo. Abay, tumulong tayo. Tumulong po tayo. Isipin mo, deficit tayo ng 19,800. Hindi ko pa yan sinabi sa inyo. Kaya dinaan natin dito para makita nyo rin na hindi tayo nagbibiro. Trust fund, meron tayo dyan sa bangko, 500 pesos. 500 lang, hindi na nadagdagan. May papasok man sa ating ngayon sa ating sacrificial Thanksgiving, mamaya natin malalaman yung total. At kung sino-sino yung mga nag-contribute at nagbigay. So mga kapatid, nakita niyo po mga kapatid, hello, ang pangangailangan ng ating simbahan. Hello mga kapatid, lumago tayo. Hello. Tandaan mo ito, pag nagbigay ka sa kagawain ng Panginoon, hindi ka lugi. Hello. Hindi ka mawawalan. Sino nangako, pastor? Luke 6:38. Give. Basahin natin Luke 6:38. Pangako ng Panginoon, kahit dalawang talata lang, pasadahan natin. Luke 6:38. Ano sabi diyan? Basahin natin sabay-sabay. Nakita na po ba? Okay, Luke chapter 6 verse 38. Hindi po tayo niloloko ng Biblia. Basahin natin sabay-sabay. Luke 6:38. Ready, go. Give, and it shall be given unto you. Good measure, tithes, pressed down, offerings, and shaken together and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Sabi diyan, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti. Ano yun, pastor? Tithes. Takal Tinakal, sukat, tithes. Ika-10 bahagi. Ano pa? Pick. Pag sinabi natin pick, press down. Offerings. Love, faith, missions offering. Ano pa? Shaken together. First fruits natin yung December. Running over, sumasagana, Thanksgiving, sacrificial giving during May. Ano sabi ng Panginoon? Shall men give into your bosom? Sapagkat sa wikang Tagalog, sapagkat anumang panukat o sa panukat na inyong isukat sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay doon kayo muling susukating. Listen mga kapatid, hindi mo pwedeng dayain ang Panginoon.
Pag faithful ka sa giving, sumasagana ka, tandaan mo ito, sasagana rin ang biyaya sa iyo ng Diyos. Hello? Pero mga kapatid, kapag hindi tayo sumasagana, pasensya na po the term, ninakawan natin ng Diyos. Ano sabi sa Malaki 3? O, basa uli. Papiyaw lang naman. Malaki 3, 8-10. Sana naman, magising tayo rito. Will a man love God? Ninakawan ba natin ng Diyos, ang taong Diyos? Oo. Sabi ng Panginoon, sa inyo sinasabi, saan ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Alinaw, oh. Wherein have we robbed thee in tithes and offerings? Kapag hindi natin binibigay yung ikasampung bahagi ng sahod mo, ng allowance mo, at offerings, nagpas yun sa tithes mo mga kapatid, hindi natin yung binabalik kung lingguhan ka sumasahod, lingguhan ka tumatanggap ng allowance, kinsenas, buwanan, ganun din, regular, as the Lord bless you. Regular din ang pagbabalik mo sa Panginoon. Makinig, kapag hindi natin yung binabalik, hello, hindi ako nagsabi nito kasi ako rin, pag hindi ko ginawa rin yung magnanakaw din ako. Ano sabi ng Panginoon? Hinanakawan niyo ako. Hello? Ibaba yung paa sa bangko. Iyan. Eh no, gusto mo ba yan? Paso ba't hindi kami umaasenso? Paso bakit lagi akong kapos, kulang? Sumahod na naman ako. Buti pang pera, may mukha. Ang tao, walang pera. Paso bakit gano'n lagi kami kulang? Hello? Teka, mag-review ka. Kung Kristyano ka, kamusta yung finances mo? How do you handle your finances? Pag tinanggap mo yung kamusta, binibigay mo ba ang parte ng Diyos ng tama? Ayun ang tanong dun eh. Pero bakit ito? Hindi naman ganun kalaki ang kita. Nakakapagbigay. Mga kapatid, it's a matter of your obedience to God. Hello? Hello? Nakikinig po ba? Abay, alam mo, hindi ko nabasahin lahat yon. Alam nyo naman yung sumpa at pagpapala. Curse, sumpa. Ayaw natin yung tayo sumpain. Tama? Gusto natin tayo po ipagpalain. Ano ang pagpapala kapag bigay natin sa Diyos ang tama? Verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Storehouse sa church sa panahon natin to. That there may be meat in my house upang may makain, mabigyan ng pangangailangan ng aking simbahan, sabi ng Panginoon. And prove me now, patunayan niyo sa akin. Herewith said the Lord of hosts. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan at ibuhos sa inyo ang pagpapala pa lang, na wala ka nang masisidlan pa. Mga kapatid, sino ba nangako nito? Sino ba nangako ng mga talatang yan? Si pastor? Huwag niyo akong paniwalaan pag ako nangako. Pero mga kapatid, ang nangako niyan walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Na naglikha sa atin, sa Kanya ang ginto, pilak, lahat ng mamahaling iya sa Kanya, buong kalawakan sa Kanya. Hindi ka ba? Nagdududa ka pa ba sa pangako ng Panginoon sa iyo? Hello mga kapatid, nasaan ang ating pananampalataya? Yun. Okay. Mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, buksan nyo sa Galatians 3:11. Galatians chapter 3 verse 11. Sa lahat ng ating mga gustong paglago, sa lahat ng ating ginagawa, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, soul winning, pagdadalo, paglilingkod, pagbibigay. Mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Galatians chapter 3 verse 11. Kapag ginawa natin yan, eto wag nating kakalimutan. Verse 11. But no man is justified by the law in the sight of God. It is evident. For the just shall live by faith. Tayong matutuwid, just. Tayo yun eh. Ang ganap, tayo po yung mga ganap at matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Mga kapatid, pag nanalangin ka, manampalataya ka sa Diyos, alam mo kahapon natutuwa rin ako eh. Talaga ang bait ng Panginoon. Noong mga nakaraang linggo, di ba, alam natin ang ating pangangailangan. Mineses ko kayo. Kailangan natin ng 60,000 sa lupa. Tama? Hello? May pangangailangan sa sakyan natin, hindi pa fully repaired yan.
Eto, sabi ko sa inyo, dinaya na lang namin eh. Nilagyan ko na lang nito. Nakakaya, may bisita tayo. Wala nang dingding. Hello, tingnan nyo oh. Inuunaw na ng aray yung mga dingding. Kaya ang ilalagay sana natin dyan, yung hindi kayang anayin. Napag-usapan na natin yung last time. Mga kapatid, sa iya ako, ginawa natin ng parang natakpan lang. Tapos na eh. Gawa na lang ng paraan. Kung may pumasok, ayusin natin yan. At tanggalin yan lahat. Tapos, palitan natin ng maayos. Gumaganda pang ating altar. So mga sabi dyan, silang mga matutuwid ay dapat mamuhay sa pananampalataya sa ating pagbibigay. Kahit sa offering, paghayo. Lord, ikaw nang bahala. Alam nyo, natutuwa ako. Nising ko, wala pang pumasok nung nakarang prayer meeting, di ba? Sabi ko nga, ano ba yan? Tayong nag-pray, lilima lang tayo. Pasensya na, ako, etong mga anak ko, ayan, si Becca, anak ko na rin yan eh. Si Queen, si Bebe, si CJ. O, kami lang. Eh, hindi si Manuel. Nandun ka ba noon? Wala rin. 5 lang kami. Pray kami, Lord. Talagang alam niyo yung aming pangangailangan. Ayoko nang mapahiya kami. Ayoko mapahiya ang simbahan. Ayoko mapahiya ang pangangailangan, mga kapatid, ng simbahan ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon. Alam mo, nakakatuwa. Pero, no? Sige, nakakatuwa dahil pagdilat ng aking mga mata, may nag-message. God, nagpadala na ako. 18,000. Tapos may kasunod, Brad, ginawa ko ng 20. Pagdilat ng mga mata pagdatas ng prayer meeting. Lord, thank you. Thank you. Alam mo sino ginamit ng Panginoon? Pinagbigay din sa atin ng 100,000. Kapatid ko sa Australia. Pero mga kapatid, mahiya tayo kung wala tayong gagawing parte. Hello? Hello? Hello mga kapatid. Mahiya tayo. Hindi natin membro yun. Pero ginagamit ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, aasa tayo doon. Amen? Sumunod. Yung kaya ko lang. Hindi naman ako pwede magtrabaho ng full time sa labas. Alam niyo naman, sumasideline ako nung sa Memorial Park. Etong kapatid ko, ginamit din ng Panginoon. Yung nasa Australia. Diba dumating siya nung January ata yun. Sabi niya, Brad, bili tayo ng Memorial Lot. Memorial Lot. Yung libingan. At ihanap-hanap kami, canvas. Dito sa Dasma, Manila Memorial Park. Nakaano kami doon. Sabi ko, sis, kung sa ibang tao pupunta yung income, mag-agent na lang ako. Nakatulong ka pa sa akin at ipangangako ko yung unang matatanggap ko, kung magkano man yan, sa church lahat. Alam niyo mga kapatid, kumuha kami magkakapatid, 8 lote. Alam niyo kung magkano yun, nasa 400,000. Bayad na yung kalahati. Kalahati na lang yung bubunuin namin. O makinig mga kapatid. Nakakuha ako doon. Yun yung pinag-pray ko eh. Lord, huwag malate. Panginoon, ayokong malate. Ang aming Thanksgiving ay 26. Lord, dalangin ko pumasok bago mag-26. Kasi sabi sa amin, 120 days. Sabi ko, Lord, God, di pwede, Lord, na wala man lang akong may bigay. Siyempre, follow up, lakad ng papeles. Nag-text yung pagkaano ng ate ko, nag-message sa akin, nagpadala na ako. Abay, nag-message naman yung isa. Pastor, nakalista na yung Norman, sabi sa mga, Norman, nakalista yung pangalan mo dun sa may komisyon na. Sabi, prayer meeting natin, Lord, 2. Sabi ko, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid ko magkano yun? Nasa 30 plus.
Sabi ko, Lord, sana kompleto. Para ibigay ko ng buo. Pagdating ko sa opisina, pagtingin ko, hindi na masama. Kalahati. Kaya ng opisina, sabi nila sa akin, buo yun eh. So, 15K. Sa madaling salita, nakuha ko na. Sabi ko, Lord, thank you. Alam mo namang wala ako eh. Pero design ng puso kong makapagbigay. Iba pa yung kay Mrs. doon. Iba pa sa dalawa kong anak. Mga kapatid, listen. Ang inyong pastor hindi nagmamayabang. At hindi ako nanlimo sa inyo. Nakuha, mga kapatid. Pero kahit ang inyong pastor, nagsisikap na makatulong sa simbahan natin. Sana lumago tayo. Amen? Sana lahat sa atin magsakripisyo. Para sa inyo, pastor, ibubulsa mo ba yan, pastor? Hindi. Tandaan niyo mga kapatid, wala akong binubulsa sa simbahan natin. Hindi ako nagnanakaw sa simbahan natin. Kung mangyari yun, kung sakasakali, aalis ako rito. Iba na magpastor. Kung mangyari yun. Pero ayokong gawin yun, mali yun eh. So mga kapatid, sabi dyan, lumago tayo, sumagana tayo. Kahit po sa mga pagbibigay. Alam natin ang ating mga pangangailangan. Kung meron mang tumulong sa atin sa ibang lugar, ibang tao man, praise the Lord. Minsan, nagpapadalang Panginoon talaga ng anghel eh. Ng tulong. Pero hindi dapat tayo umasa ron. Nakakaya. Umasa tayo sa Panginoon. Amen. Sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, doon tayo magtitiwala sa Panginoon. Sabi dyan mga kapatid, sapagkat ang ganap o tayo mga Diyos ay mamuhay sa pananampalataya. Sa lahat ng ating gagawin, magbibigay ka ng tayo sa open. Huwag napipilitan. Huwag dahil kasi sinabi ni Pastor, dahil kasi pangangailangan, hindi. Gawin mo yun ang masaya sa puso mo. Amen? Kasi utos ng Panginoon. Sino pagpapalain? Ikaw, pamilya mo at ang simbahan. Amen? Natutugunan ang pangangailangan natin. Ano pa? Hebrews 10:38, basahin natin. Patapos na tayo. Hebrews chapter 10, verse 38. Hebrews chapter 10, sa bagay, late na rin tayo ng umpisa. Alas 11, alas 10 na may dito. Hebrews 10:38, anong sabi dyan? Basahin po natin sabay-sabay. Okay. Basahin natin. Hebrews 10:38, ayan po sa screen. Iangat ko ng konti. Ano sabi dyan? Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. O, yan ha. Sabi kang Tagalog. Ngunit ang lingkod, ang aking lingkod, tayo na matuwid, tayo mga ganap, tayo mga binanal ng Diyos, ay mabubuhay sa pananampalataya. Isipin mo, wala ka, pero gustong-gusto mo magbigay. Amen? Wala ka, pero lumuluha ang puso mo, gusto mo mag-contribute para yung Macedonian Church. Wala sila. Habang binibigyan ko si Pastor ng love gift. Binibigyan ko si Pastor natin. Actually, maliit lang yun, 8,000 lang yun. Tapos yung dalawang missionary, tag-2K. Tapos meron silang konting bit-bit. Napakasimple lang. Sabi ni Pastor Ramir, ha? Bigyan na. Ayaw kong tanggapin yan. Pastor, Pastor ka namin, tatay ka namin. Pangalawa, Pastor, pinaglingkuran mo kami. Amen? Hindi na, sa inyo na yan. Hindi ko mapahing, Pastor. Paano kami pagpapalain? Kami, pinakain mo ng salita, hindi ka namin i-bless, hindi pwede yun. Hindi na. Ayaw mo ha. Tawagin ko yung driver niya. Pagdating doon, bigay mo doon kay Pastor Amir. Ayaw tanggapin eh. Ikaw na mag-abot sa kanya. Hindi pwede yun. Amen? Ano tayo pagpapalain ng pag tayo tumatanggap lang, di tayo nagbibigay. Amen? So mga kapatid, sabi dyan, the just shall live by faith. Abay, mamuhay tayo sa pananampalataya. Sino nangako? Ang Diyos. Anong pangako niya? Pag ginawa mo, pagpapalain ka. Ikaw, trabaho mo, pamilya mo. At ang simbahan. Ayaw mo nun? Okay, ano pang talata? Romans 1:17. Anong sabi naman sa Romans chapter 1, verse 17? Basahin po natin sabay-sabay. Romans chapter 1, verse 17. Okay? Basahin natin. Ayan. Basahin natin. Romans 1:17 sa taas. Sabi dyan,
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Mamuhay tayo na may pananampalataya. Lord, wala kami. Pero Panginoon, gusto namin magbigay. Bahala ka na sa amin. Hindi ka magkukulang, sabi ko sa iyo. Hindi ka magkukulang. Sino nangako ang Diyos? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay inahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ngunit ang ganap ay mamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Pero sinong ayaw ng Diyos? Yung mga walang pananampalataya. Yung mga takot. Di ba kay Gideon, sino yung mga unang natanggal sa mga sundalo? Takot sa dugo. Ayaw makipaglaban. Sumunod, yung mga pagka uminom sa tubig, kalamot. Yung mukha ay nakasubsub sa ilog, parang aso. Sabi ng paano, wag yan. Mga hindi alisto yan. Pero yung mga tumitingin sa kapaligiran, nananampalataya, dapat ready tayo lagi. Amen? Darating ka, dapat handa tayo lagi. Silang piliin mo. Ilang libo kalaban nila? Libo-libo. Ilan lang ang kailangan ng Panginoon? Napili sa ilang libo? 300 lang na tao. Ubus ang kalaban nila. Mga kapatid, malaki ang ating Diyos. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Huling-huling talata. 2 Samuel 24 verse 24. Alam natin ang istorya nito. 2 Samuel chapter 24 verse 24. Anong sabi ng ating Panginoon? Okay. Basahin natin yung 22 para may konti tayong background. Ito si Haring David. Sabi rito, no? Gusto niya Tagalog na lang para mabilis. Tagalog na lang. At sinabi ni David kay God, ako'y nasa totoong kagipitan. Nagipit si David. Gipit. Minsan, di ba parang hirap din tayo minsan. Nagipit siya. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon. So, gipit. Wala. Tapos tayo. Anong dapat natin gawin? Lumapit tayo sa kamay ng Diyos. Amen? Sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay dakila at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Wala sila eh. Walang-wala, kapos sila. Pero sabi ni David, lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ito pa malungkot. Gipit na nga, pinasok pa sila ng mga salot. Ayan o. Sa gayon nagsugong pa ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon. At namatay sa bahay mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. Gipit na nga, namatayan pa sila ng mga tao. Okay. Forward tayo. Sabi niyan, and David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. Sabi ng Panginoon, sige, kahit kayo'y gipit, walang-wala kayo. Ano sabi natin David? Kahit nangamatayan pa kayo ng maraming mga tao, gawin mo ang utos ko. Sabi ng Panginoon kay God at sinabi kay David. God yung tao to, no? At si David ay umahon ayon sa sinabi ni God kung paanong inutos ng Panginoon. At tumanaw si Arauna at nakitang hari. Si Arauna mayaman ito eh. Nung nakita niya si hari, si David gipit, no? Namatayan pa ng maraming tao sundalo. At ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya, at si Arauna ay lumabas at nagpatira pa sa harap ni hari. Abay, nagmakaawa pa si Arauna. Ano sabi ni Arauna? Sinabi, bakit ang Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod? At sinabi ni David, upang bilhin ang gikan sa iyo, na mapagtayuan ng isang dambana ng Panginoon upang ang salot ay magtigil sa bayan. Okay, Tagalog. At sinabi ni Arauna kay David, kunin ang aking Panginoon na hari
at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti. Narito, ang mga baka na paghandog na susunugin, at ang mga kagamitan sa gikan, at ang mga pamatok na mga baka na pangkahoy. Mga kapatid, si Rauna, ibang tao ito. Mayaman. Ito matindi si David. Ino-offeran siya. Mahal na hari, anong gusto mo? Bigyan kita ng libo-libong baka. Bigyan kita ng ganito, ganyan. Kasi gagawa sila ng altar dambana, mag-aalay sila Mga kapatid, etong sabi ni Arauna pa. At ang lahat na ito, O hari, ibinibigay na Arauna sa hari sa iyo, David. At sinabi na Arauna sa hari, tanggapin ka nawa ng panumong Diyos. Unbeliever yun. Sumagot si David. Ano sabi sa wikang English? Nay, but I will surely buy it for thee, of thee. Kahit gipit siya, hindi ko tatanggapin. Bibili namin yan. At a price, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshfloor and the oxen for 50 shekels of silver. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag, hindi ko tatanggapin yung binibigay mo sa akin. Kundi katotohanan, sabi ni David kay Arauna, sa bibiling ko sa iyo sa halaga na gusto mo. Hindi ako maghahandog na mahandog na susunugin sa Panginoong mong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin. Ano man, gayoy, binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak. Mga kapatid, kahit si Haring David, hari, pag nag-ari siya sa Panginoong, gusto niya yung pinagsikapan niya. Kahit gipit, amen? Kahit namatayan sila ng libo-libong sundalo, anong sabi niya Haring David? Ako'y maghahandog ng pinaghirapan ko. Wala man ako, pero ihahandog ko sa Diyos yung pinaghirapan ko. Mga kapatid, makinig. Ang paghahandog sa Diyos, makinig po, pinakamataas na pagsambayan. Paghahandog ng buhay mo sa Diyos, pinakamataas na pagsambayan. Paghahandog ng oras mo, lakas mo, panahon mo sa Diyos, paghahandog ng mataas sa pagsambayan. Mga kapatid, kahit pang paghahandog ng ating mga pananalapi na binigay at pinahawak sa iyo ng Diyos. Hello? Mataas, mga kapatid. Mabangong samyuyan sa Diyos. Yung bang naghirap ka. Di ba sila Adan Eva, pag naghahandog sila ng hayop, yung matabang baka, di ba? Matabang tupa. Pag yan ikinatay nila, sinunog yan. Makinig. Bangong-bango doon ang Diyos sa mga hain na yun. Mga kapatid, ganoon din tayo. Pag yung ating mga buhay, yung ating mga sarili, hinahandog natin sa Diyos. Kahit pa yung mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid, sinong Panginoon ang hindi, kumbaga, mababagabagan loob? Wala ka na, pero mga kapatid, naghandog ka pa rin sa Diyos. Gipit ka na, pero sinong Diyos ang hindi makukuha ang atensyon niya sa ganong mga Kristiyano? Mga kapatid, hindi ito sa dami, hindi ito sa laki, hindi ito sa daming bilang ng miyembro sa simbahan, kundi ang ating mga puso. Dapat may pananampalataya sa Diyos. Amen? Laging nagsusumagana sa Panginoon. Lord, wala man kami. Pero Lord, gusto namin magbigay. Gusto namin maghandog sa iyo. Ay, bang bihira. Nangako ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos namin ba nagagdakila? Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa kawalan ng aming pananampalataya, Panginoon. May kahabagan po ninyo, Panginoon.
Lord, alam niyo po ang aming pangangailangan bilang simbahan. Alam niyo, Panginoon, ang sitwasyon ng iyong mga anak. Gaya po ni Haring David, bagaman sila'y gipit, bagaman maraming mga nangamatay na sundalo, tauhan sila, hindi po naging hadlang yung kay Haring David na hindi siya maghandog ng bukod tanging handog na tinanggap mo sa kabila ng kanilang kagipitan. Lord, dalangin ko nga rin po. Kami rin po bilang mga anak mo dito sa lugar ng Tagaytay. Kami po bilang simbahan po ninyo, Lighthouse International Baptist Church. Alam mo, Diyos, ang aming mga sitwasyon. Alam mo ang aming kawalan. Alam mo, Diyos, ang aming kahinaan. Alam mo, Diyos, ang aming kakapusan. Alam mo, Diyos, ang aming sitwasyon. Alam mo, Diyos, ang aming limitasyon. Pero, Panginoon, gaya ni Haring David, dalangin ko at dalangin po namin, Panginoon, na kami rin po, Diyos, ay maging parte ng mga paghahandog sa iyo. Sapagkat, Panginoon, pinaparangalan mo, iniibig mo silang mga naghahandog kahit man gipit. Silang mga naghahandog, O Diyos, ng masaya sa kanilang mga puso. May pagsasakripisyong handog, Panginoon, sa iyo, ay kinalulugdan mo sila. O Panginoon, dalangin ko, bigyan mo kami ng puso na gaya ni Haring David. Ang bawat miyembro sa simbahang ito sa LIBC Tagaytay Mission, kabataan man o adult, sama-sama kami magsakripisyo at magpasalamat sa iyo. Panginoon, pangunahan mo nga po kami at kayo pong magbalik ng pagpapala sa bawat trabaho, bawat tahanan, bawat magulang, bawat mga anak namin, O Diyos, at sa iyong simbahan. Minsan pa, Panginoon, sa inyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. So, tawagin natin mga kapatid ang ating mga ushers. It's the easiest way to learn guitar. Ushers. Explain ko lang po sa inyo mga kapatid. Ushers, lapit muna kayo rito. Sandali. CJ. White saka brown. Asan yung white? Amin na yung brown po. Kaya yung white pwede sa mga kapatid, dalawang ibibigay sa inyo. Excuse me. Labas nga muna kayo rito. Mga young people.